Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay kwento ni Mang Mariano, isang lasinggerong antingero. Walang eksaktong taon, probinsya ng Guimaras. Hating gabi nang maisipang umuwi ni Mang Mariano, paekis-ekis ko maglakad dahil sa labis na kalasingan. Kahit na may tama ng alak, nasa tamang wisyo pa naman ang pag-iisip. Nabulabog pa ang tahimik na paligid sa sintonado niyang boses. Bilog na naman ng buwan. Ilabas nyo na ang kalukuhan. Huwag nyo nang pigilan pa. Ang tuyo nyo'y lalabas din lamang. Pabilog-bilog na naman ang buwan. Sa mabalakat merong kapre. May tabakong sindi ng sindi. Sa sinag ng bilog na buwan. Napatigil sa pagkanta si Mang Mariano. Nahinto rin sa pagakbang nang makita ang nakaharang. Medyo may kalayuan, pero malinaw niyang nakilala kung anong klaseng nilalang. Kabayo? Nasa bote ng inumin lang namin to kanina. Pero ngayon nandito na sa harapan ko. Ano ba naman yan? Ang pangit mo pala sa personal. Napakasangsang pa ng amoy mo. Hoy kabayo, tumabi ka, dadaan ako ha. Huwag kang haharang-harang kung ayaw mong bumalik sa mundo nyo ng walang buhay. Wika ni Mang Mariano, pero ayaw pa ring umalis ng nilalang. Dito na siya nainis kung kaya't muling binantaan. Tekba lang, huwag mo akong susubukan. Lahat ng nakalaban kong nilalang, patay. Dalawa na rin sa lahi mo ang umuwing sugatan at kalaunan binawian ng buhay. Gusto mo yatang sumunod ano? Pagbibigyan kita kung gusto mo. Ano? Nang hindi na rin natinag sa kanilalagyan ang nilalang, inilabas ni Mang Mariano ang tanga na mutya. Maingat pa niyang hinawakan upang hindi mahulog. Nang makita ito ng tikbalang, kagad nang umalis. Nag-iwan pa ng napakalakas na angil. Tapang-tapangan pa akong humarang. Titiklop din pala sa tangan kong mutya. Alam kong hindi ka pa nakakalayo, kabayo ka. Tandaan mo to ha. Itaga sa isipan. Sa susunod na haharang-harang ka sa daan, puputulang kita ng ulo at ibabalik sa mundo niyo. Sige, bumalik ka dito. Bumalik ka nang magawa ko yan. Inantay ni Mang Mariano ang nilalang. Pero nang hindi na ito nagparamdam ay nagpatuloy na siya sa paglakad. Habang nasa malayo pa, tanaw niya na ang unika ihan na nakapamewang at may hawak na manipis na kahoy. Binilisan niya ang pagakbang hanggang sa makarating na sa bahay, pero hindi magawang pumasok dahil sa pagharang ng anak. Ang hilig nyo talagang humarang sa daanan ano? Mapatao o mapanilalang? Ano? Sesermonan mo na naman ako. Mena, pagod ako. Bukas ka na lang dumakdak. Tabi at dadaan ako. Bago matapos ang salita ng matandang lasing, napaaray na matapos mahampas ng kahoy sa binti. Ang tanda-tanda mo na, lumalaklak ka pa rin ng alak. Tapos uuwi ka kapag lasing na lasing na. Ilang barangay nang pinuntahan ko kanina sa paghahanap sa'yo. Saan ka ba nakipag-inuman ha? Naku naman tay. Ito talagang nag-iisa kong anak, oo. Manang-mana sa ina. Sa tuwing uuwi ako ng lasing, ganyan ang nanay mo noon eh. Abangan ako sa bakuran na may dalang pamalo. Mabuti na lang ay sumalangit nawa ang kaluluwa. Kapag nagkataon, dalawa kayo mambubugbog sa akin eh. Wika ni Mang Mariano. Nasanay na ito sa ganitong sitwasyon. Marami pang sinabi ang anak.
Subalit nagmamadali na siyang kumilos. Sabay takbo sa loob ng makaramdam ng pagduduwal sa mismong tahanan nagsuka. Tatay naman, ang laki-laki ng bakuran sa loob ka pa talaga sumuka. Ako na naman yung maglilinis niyan eh. Halos maiyak na lang si Mina sa sitwasyon. Ay, pakilinis na lang, nak. Mabait ka naman eh. Ay, ang ganda-ganda pa, oo. Yun na nga tay eh. Sa ganda kong to, tagalinis lang ako ng suka mo. Nagdadabog si Mina habang nagtungo sa kusina upang makakuha ng planggana at basahan. Mariin pang tinakpa ng ilong bago sinimulang linisin ang kalat ng ama. Si Mang Mariano naman ay hindi na umabot sa kwarto. Humilata na sa harapan ng pintuan. Sa inis ng anak ay hindi na ginising. Hinayaan na lamang mahiga roon at abutan ng umaga. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Mang Mariano. Kagad pang nagreklamo sa pananakit ng likod, buhat sa paghiga sa matigas na sahig. Kung hindi pa tinulungan ng anak sa pagbangon, hindi pa makakatayo ang matanda. Ay talagang hinayaan mo kong matulog sa sahig, Beda. Ito naman no, ay sana ginising mo ko. Ang sakit tuloy ng likod ko ay grabe. Huwag mo munang isipin yung pananakit ng likod mo. Eto ang unahin mo, tay. Ang haba ng listahan sa tindahan ni Aling Babing. Akala mo kung anong inuutang mo eh. Puro alak lang pala. Ano ba naman yan? Ay oo nga no, ang haba nga, naniningil na ba? Ang usapan namin sa katapusan pa ako magbabayad eh. Pangalawang linggo pa lang ng buwan ngayon eh. Makakahintay ba yun ng katapusan, tay? Sobrang haba na ng listahan ng utang mo. Naubos na yata yung puhunan ni Aling Babing dahil sa kakautang mo eh. Bayaran mo na lang para may pandagdag sa tindahan ng Ali. Umagang-umaga nang dito siya hinahanap ka. Ay naku naman talaga tong si Babing. Ito talagang si Babing. Hindi marunong tumupad sa usapan. Ang linaw-linaw ng pagkasabi ko sa katapusan na ako magbabayad. Umuo nga siya nung araw na yun eh. Tapos ngayon bigla siyang maniningil. Hayaan mo, ako nang kakausap sa matandang yon. Nakalimot lang siguro. Tay, kung may pambayad ka, bayaran mo na. Alam mo naman yung sitwasyon ni Aling Babing. Meron siyang sakiti na anak. Kailangan niya ng pera sa pampapagamot. Saan na rin yan? Makailang ulit ko nang sinabihan na dali ng anak niya sa kakilala kong manggagamot. Magaling ang kumpare ko na yun eh. Ang baldado nga napapalakad niya. Tapos napapagaling din ng ibang karamdaman. Ewan ko ba sa babaeng yan may katigasan din ng ulo. Umaasa sa gamot ng doktor. Gayong wala namang kasiguraduhan na gagaling sa ganung paraan ang sakit ng anak niya. Kung dinala niya sa kumpare ko, malamang magaling na ang bata. Nako, ano nga bang sakit nun, Mena? Aba malay ko. Hindi naman ako mausisang tao eh. Kaya hindi ko na alam ang iba pang detalye. Narinig ko lang may sakit ang anak ni Aling Babing, yun lang. Ito talagang anak ko. Napakapiloso po. Diyan ka na nga alis muna ako. Tay, tanghaling tapat pa ah. Iwasan yung uminom. Lasing na lasing kayo kagabi. Sana naman ipagpaliban nyo muna kahit ngayong araw lang. Maawa kayo sa atay nyo. Ewan ko ba kung anong meron dyan? Oo na, ang daming sinasabi. Mauna ka ng manangalian, babalik ako. Pagbalik ko, doon ako kakain. Paabot muna ng kawayan. Gagawin ko lang panghampas. Marami pa namang aso doon kina Babing. Habang nasa daanan patungo sa tahanan ni Aling Babing, napatigil si Mang Mariano nang mapansing okupado na ang abandonadong bahay na pagmamay-ari ng yumaong pinsan. Nalalagay ito sa sitio Opang, 4 na sitio mula sa kanyang bahay. Ang balita niya, walang balak itong ibenta dahil mula pa sa kaninununuan,
Kaya sa kanyang pagtataka ay nagtanong-tanong na. Sumakto namang lumabas ang pamangkin sa pinsan. Tatay Mariano, kumusta ho? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ngayon lang kasi ako nakabalik dito sa bayan. Masyadong abala sa trabaho eh. Bihira nang magkaroon ng oras para makabisita sa mga kaanak. Wika ni Noel. Ayos lang naman ako. At mukhang nasa maayos ka na kalagayan ah. Nga pala, kayo na ba ang titira sa bahay ng tatay mo? Ay kung ganun mabuti dahil magkikita na tayo araw-araw. Ang mga kapatid mo, nandito rin ba? Tanong ni Mang Mariano. Tatay Mariano, hindi po kami yung titira dito eh. Ibang pamilya ho. Sinamahan ko lang para malinis ang bahay at maayos ang ibang nasira. Nailagay na rin nila yung mga gamit kahapon eh. Umalis din sila kaninang umaga dahil kukunin pa yung ibang kagamitan. Ay ganun ba? Sayang naman. Akala ko pa naman makakapiling ko ng mga pamangkin eh. Ikumusta mo na lang ako sa mga kapatid mo ha. Kung may oras kayo, bumisita kayo sa akin. May ba tayo? Gaano mo kakilala yung titira sa bahay nyo? Kilala ko pero sa pangalan lang tay. Hindi naman na mahalagang alamin ang iba pang detalye dahil mukhang mabait naman sila. Magaan, magalang kung makitungo, nagbayad nga ho agad ng buo eh. Noel, marami nang nadali sa pag hindi alam sa tunay na katauhan ng ibang tao. Hindi naman mahirap alamin ang ganyang bagay. Baka mamaya kung anong klaseng tao sila. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Ayaw kitang napapahamak. Tatay naman oh, hindi nyo pa nga sila nakikita eh, pinag-iisipan nyo na kagad ng ganyan. Sinisiguro ko po sa inyo, mabait sila. 1 taon lang naman yung upa nila dito sa bahay. At saka dadalaw din ho ako para masiguradong maayos ang tahanan. Huwag ho kayo mag-alala Tatay Mariano. O sige, sabi mo eh. Pero hindi ako kampante sa hindi mo pag-alam sa pamilyang umupa sa bahay mo. O sige na, paalam na. May lalakarin pa ako eh. Mag-ingat ka pagbalik mo ng syudad ha. Lumakad na si Mang Mariano. Nagmamadali na rin dahil nakaramdam ng gutom. Pagdating niya sa tindahan ni Aling Babing, kagad siyang sinalubong ng mga aso. Kung hindi niya lang nadala ang panghampas ay nasunggaban na. Mabuti na lang at natakot sa dalang kawayan. Nang makarap ang ginang ay nag-abot siya ng bayad. Eto namang si Mariano. May pambayad pala tapos ipapaabot pa sa katapusan. Itinabi ko ang perang yan para sa nalalapit na karawan ni Mena. Naningil ka eh, kaya binayad ko muna. Ikaw naman hindi ka marunong tumupad sa usapan. Parang takot kang hindi mabayaran na. Pasensya ka na Mariano. Wala na kasi kung mapagkunan ng pandagdag pambili ng gamot ng anak ko. Lahat ng nangutang sa akin siningil ko. Hindi lang ikaw. Sana maintindihan mo rin ako. Bakit ba kasi? Ayaw mong dalhin sa kakilala kong manggagamot ang anak mo. Puro ka painom ng medisina. Baka dyan lang matapos ang buhay ng bata. Baka lalong lumalala dahil sa mga iniinom niya eh. Dalhin mo na sa kakilala kong manggagamot. Siguradong gagaling yan. Mariano, bago mo problemahin ang anak ko, unahin mo muna ang bagong nakatira sa bahay ng pinsan mo. Malakas ang hinala ko. Hindi ordinaryong tao ang mga yon. Marunong akong tumingin ng tao, Mariano. Alam ko kapag merong kakaiba. Anong sabi mo? Hindi ordinaryong tao. Paano ka nakakasiguro mahirap magbintag? Walang ibang daanan papunta at palabas ng sitio kung hindi dito lang sa harapan ng aking tindahan. Tumaan sila kahapon at kaninang umaga. Hindi matigil sa pagtahol ang mga aso ko. Kakaiba ang tahol eh. Tapos nakatayo pa yung buntot na parang may nakitang kung ano. Kilala ko ang alaga ng mga aso. Kapag meron silang tinatahulan, lalapitan nila upang atakihin. Pero nung sila yung dumaan, tumatahol ang mga aso ko ngunit umaatras
na parang takot na takot. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Mariano. Isa kang antingero. Napaisip ng malalim si Mang Mariano. Napabuntong hininga dahil noon pa lang ay tama na ang kanyang hinala na mas lalong pinagtibay ng sinabi ni Aling Babing. Nang walang pasabi, tumayo na siya upang balikan ang bahay ng pinsan, pero pagdating niya ay nakasarado na. Hindi man lang napansing dumaan ang pamangkin. Wala na rin siyang magawa dahil walang tao. Lumakad na si Mang Mariano pauwi ng tahanan. Mabuti naman nandito ka na, tay. Dumaan si Kuya Noel kanina eh. May binigay siyang kakanin at isang galon ng lambanog. Wika ni Mina. Saan siya nagtungo? Kailangan kong makausap yun ha. Dito ba dumaan Mina o doon sa kabila? Tugon ni Mang Mariano. Ayos ka lang ba, tay? Ano pong meron at ganyan ang kilos mo? Kailangan kong makausap ang Kuya Noel mo. Dahil may pinapasok siyang nilalang sa bahay nila doon sa kabilang sityo. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Dapat ugaliin ang pagkilala ng sinuman. Usisain muna ang bawat detalye ng tao bago papasukin. Ay nako, Diyos ko. Hindi mo na maabutan si Kuya Noel kahit sundan mo pa siya, tay. May motorsiklo yun eh. Kung ano man yan, sa susunod na buwan na lang. Yun daw yung araw ng balik niya eh. Pagpapaliwanag ni Mina. Napabuntong hininga na lamang si Mang Mariano. Wala na siyang magagawa dahil hindi niya rin alam ang eksaktong address ng tira ni Noel sa ibang bayan. Ang naisip na lamang niya, alamin kung sino ang nakatira sa bahay nito upang mabigyan ng solusyon kung anong problema ang hatid ng bagong pamilyang napadpad sa lugar. Pero lumipas na lamang ang 3 araw. Wala pa ring dumarating sa mismong tahanan. Nabagot na siya kung kaya't ibinaling pansamantala ang pansin sa ibang bagay. Ang bait naman ng tatay ko ngayon. Ilang araw nang lumipas, hindi ka naglalasing? Anong nakain mo, tay, bigla kang sinipag? Tinapos muna ni Mang Mariano ang pagpako ng kawayan bilang dingding sa ginawang kulungan. Nakabili siya ng sisiw sa kakilala kaninang umaga. Hindi na rin siya nagdalawang isip sa pagbili. Ito na ang naisip niyang handa sa kaarawan ng anak sa mga susunod na buwan. Saktong-sakto lang ang araw ng kaarawan ng anak. Pwede nang katahin ang mga alaga. Nitong nakaraang araw, talagang nagpipigil ako. Pero mamaya magiinuman kami ni Paring Paeng. Kakauwi lang daw galing ng ibang bansa ang anak niya kaya magdiriwang kami. Ikaw ang magpakain ng mga sisiw mamayang hapon ha. Bigyan mo rin ng tubig para hindi mauwaw. Ay nako, maglilinis na naman ako ng suka pag uwi mo. Ano ba naman yan? Pagmamaktol ni Mina, narinig ng ama ang bulong nito. Pasensya ka na. Yaan mo. Sisikapin kong dito sa bakuran masok ka para madali lang linisin. Pwede ka namang uminom eh. Pero wag yung lasing na lasing talaga. Parang wala nang inuman sa susunod na araw eh. At saka tay, hindi ba sumasakit yung atay mo? O ibang bahagi ng katawan mo? Ilang dekada ka nang umiinom eh. Nakakabahala na. Ikaw naman kung ano-ano ang iniisip. Sa awa ng may kapal, wala naman akong iniindang sakit. Pwera na lang kung mauntog ako. Tatay, seryoso ko. Wala tayong pera pang gastos kung sakali. Tapos ang layo pa ng ospital dito. Kung magkaganon man, sa kakilala kong manggagamot mo ko dalhin, wag sa ospital. Gagastos lang tayo ng malaki tapos hindi naman gagaling. Ang malala pa matuluyan. Doon tayo sa manggagamot na herbal. Halamang gamot lang ang ginagamit. Sigurado pa ang paggaling, wala pang gagastusin.
Kaya ba hindi ka nakikinig sa pagsita ko? Dahil malaki ang pag-asa mo sa manggagamot? Tatay, wag naman ganyan. Hindi lang ang kaligayahan mo ang iniisip ko. Wala na si nanay. Paano kung magkasakit ka? Ay naku naman anak, walang mangyayari sa akin. Sinisigurado ko sa iyo na magsasama pa tayo ng mahabang panahon. Tigil-tigilan mo ang pag-iisip ng ganyan dahil hindi yan mangyayari. O siya, lalakad na ako dahil baka naghihintay na si Paring Paeg. Baka may tsokolate doon. Mamaya bibigyan kita. Alis na ako ha, mag-ingat ka dito sa bahay. Ang mga sisiw, huwag mong kakalimutan. Hindi na umimik si Mina. Hinatid na lamang ng tingin ang ama. Pagdating ni Mariano sa bahay ng kaibigan na si Mang Paeng, kaagad nagsimula ang inuman. Sa ngayon, wala siyang ginastos dahil sagot nito ang inuman at pulutan dahil kakauwi lang ng anak galing ibang bansa. Naglaklakan hanggang sa tinamaan ng alak. Sa paglipas ng ilang oras, sa pagsapit ng gabi, hindi na sila halos makatayo sa sobrang pagkalasing. Pinilit ng anak ni Mang Paeng na doon na sa kanila matulog si Mang Mariano pero ayaw ng matanda. Gusto niyang umuwi ng tahanan. Mang Mariano, dumito na lang po kayo sa bahay. Delikado kung uuwi kayo eh. 10 oras na ng gabi oh. Baka may makasalubong kayong kung ano-ano dyan eh. Lasing pa naman kayo. Wika ni Lino. Huwag mo kong alalahanin. Lasing ako. Pero kaya kong makipagbakbakan kung kinakailangan. Mas gusto ko ngang makipaglaban kapag lasing na eh. Wika ni Mang Mariano. Lumakad na siya. Kahit malabo na ang paningin ay nakuha pa ring baybayin ng daan. Kagaya ng nakasanayang gawin kapag tinamaan na ng alak. Umarangkada na naman ang pagiging mang-aawit na kahit wala sa tono, walang pagdadalawang isip na kumakanta. Bilog na naman ng buwan. Sa lakas ng boses nabulabog ang mga elemento sa tabi. Katulad ng sinabi ni Lino, meron nga siyang nakasalubong sa daan. Isang aswang. Kanina pa siya sinusundan. Napansin naman ito ni Mang Mariano pero hindi na lang pinansin kagad dahil abala sa pagkanta. Pagbilog na bilog ang buwan, may aswang na naman? Ano ba yan? Kitang kumakanta ang tao, istorbo. Nagkakamali ka na binabagga mo. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang tangan ko? Kayong mga nilalang, dapat nararamdaman nyo yan. Kinapa ni Mang Mariano ang dibdib upang ipakita sa aswang ang tanga na mutya. Kita mo, eto lang naman ang batong papatay sa'yo. Siguro naglalakas loob kang humarang sa akin dahil lasing ako. Hoy, nasa kondisyon ako kapag tinamaan ng alak. Halika dito nang masampo lang kita. Kahit pasuray-suray, nagawang lumapit ni Mang Mariano sa kinakatayuan ng aswang. Ang nilalang ay hindi kumilos. Kampante ito na hindi siya kakayanin dahil lasing ang antingero. Pero ito ang kanyang pagkakamali. Sa sandaling nakalapit ang matanda ay kagad siyang nagpakawala ng suntok. Tinamaan sa muka ang aswang na bahagya pang napatras. Nakadampot ng bato si Mang Mariano. Ito ang ginawang panghampas. Paulit-ulit hanggang sa dumugo ang ulo ng nilalang. Lumaban ito. Kinalmot siya ng kinalmot pero hindi natinag dahil sa tangan. Hindi na rin nakapagpigil kung kaya't tinuluyan na. Nang humandusay na ang katawan ng aswang, hinila niya ito palayo para mailigpit. Saktong meron siyang dalang posporo. Nanguha ng mga tuyong dahon, itinambak sa bangkay at saka sinindihan.
Habang pinapanood ang pagkasunog ng katawan, nang maupos at maging abo na, bumalik na siya sa wisyo. Sinuri ng mabuti ang bangkay nang masiguradong wala nang naiwang bakas. Nagpatuloy na sa paglalakbay si Mang Mariano. Dumating siya sa tahanan ng hindi nalasing. Ilang oras ang itinagal sa pagsusunog ng bangkay. Sakto namang dahan-dahang humupa ang tama ng alak. Nakasarado ang pintuan, kaya kinakailangan niyang gisingin ang anak para may magbukas. Habang kumakatok, napansin niya ang pagdaan ng kung ano. Sa sobrang bilis ay hindi na naabutan ng tingin. Babaliwalain na sana pero uminit ang tangan, kaya naman sinuri niya ang paligid. Ilang sandali pa ay may umalingasaw na. Bumalik ng tahanan si Mang Mariano at kinuha sa silong ang itak. Pagkatapos ay hinanap ang pinagmumula ng amoy. Habang sinusundan kung nasaan ang alingasaw, nakarating siya sa sitio Opang. Una niyang nakita ang bahay ng yumaong pinsan. Madilim ang loob. Wala ni isang ilaw na nakasindi. Saradong-sarado ang mga bintana pero ramdam niya na may nakasilip at nakatitig sa kanya. Pinakiramdaman niya ang tangan. Mas lalo itong naging aktibo kaya hindi na nagdalawang isip si Mang Mariano. Umakyat siya doon sa bakod. Ngunit natigilan nang mapadaan ang kakilala na nakatira lang sa malapit. Paring Mariano, anong ginagawa mo sa ganito oras sa ating gabi na? Papasok ka sa bahay na yan. Wika ni Mang Arnold. Nagmamadaling bumaba si Mang Mariano dahil baka kung ano ang isipin ng kakilala. Pauwi na ako eh. Pero napansin ko may tao sa loob. Kako baka may magnanakaw na nakapasok sa bahay ng pinsan ko. Ay nako, hindi magnanakaw yan. May nakatira na dyan. Kaninang hapon lang dumating ang pamilya. Ang sabi ay umuupa. Wala kang dapat ipag-alala sa bahay ng pinsan mo. May bago ng mga ngalaga dyan. At saka sa itsura nila, mukha ngang mabait yung mga yun eh. Ganun ba? Akala ko kasi magnanakaw eh. Mabuti na lang at napadaan ka dahil baka ako pa ang pagsabihan ng magnanakaw ano. Ayo siya. Lalakad na ako. Magandang gabi sa'yo pare. O sige, uwi na rin ako eh. Mag-ingat ka. Malayo pa naman ang tahanan mo. Gusto pa sanang alamin ni Mang Mariano ang nangyayari sa loob ng bahay. Pero dahil nakita siya ng kakilala, minabuting wag na muna. Nag-iingat din upang hindi pag-isipan ng masama. Kahit pasabihin niya na hindi naiiba sa may-ari ng tahanan, wala siyang karapatan na basta-basta na lamang pumasok sa loob, lalo na't merong nakatira na iba. Kaso nga lang, ito ay pamilya na kailangang bantayan dahil sa ipinaparamdam. Kinabukasan, maagang nagbasid si Mang Mariano sa nasabing bahay. Nagkunwaring nangingi ng gulay kay Mang Arnold na nakatira ilang distansya ang layo. Napahaba din ang oras ng kanyang pananatili dahil naglabas ng alak ang kaibigan. Bagay na kailanman ay hindi niya tatanggihan. Habang nag-iinuman, panay ang sulyap niya sa katapat na bahay. Naiinis na rin si Mariano dahil saradong-sarado. Hindi niya napansin na may lumabas o naghawi man lang na kurtina. Hindi na nakatiis ang matanda kaya nagtanong na ito. Kahapon dumating ang bago niyong kapitbahay, hindi ba? Anong napansin mo sa kanila? Mabuting tao ba o may diferensya? Wika ni Mang Mariano. Grabe ka naman pare. Sa palagay ko nga, mabubuting tao yung mga yon. Nagkausap pa nga kami ng padre di pamilya. Kaso mailap din. Hindi ako kayang tignan sa mga mata eh. Siguro mahiyain kaya ganon. Dahil sa mga narinig ni Mang Mariano,
Ngayon pa lang ay namumuo na ang galit para sa pamangkin na si Noel. Naging pabaya ito. Basta-basta na lamang tumanggap ng mangungupa. Nabigyan kasi kagad ng bayad, kaya marahil nakalimutan na ang ibang bagay dahil sa pagtanggap ng halaga. Kilala niya si Noel. Pakitaan lang ng kaunting kabutihan ay bibigay na. Isinasawalang bahala na ang mahalagang bagay. Iisipin kagad na mabuting tao ang kaharap. Yan lang ba ang napansin mo? Baka meron pa. Sabihin mo sa akin. Bakit ba tanong ka ng tanong? Hindi ba kayo nagkita ng pamangkin mong si Noel? Nandito yun nung nakaraang araw Napansin ko rin kahapon. Hindi sumadya sa inyo. Hindi man lang pinalam na may ibang titira sa bahay na yan. Sinabi naman pero marami pa akong tanong Saglit lang din kami nag-usap dahil parehong nagmamadali. Gusto ko lang siguraduhin na mabuting tawang bagong kapitbahay natin. Mas mainam na malaman para kung masamang tao, makapaghanda tayo kung sakali. Ito naman oo. Masyado ka namang maigpit. Pero tama nga naman. Dapat alamin ang buong pagkatao para hindi tayo magkakaproblema Balita ko pa naman galing sa malayong lugar ang pamilyang yan. Ewan ko lang kung saan At saka pare, bunso yata nila yung nakita ko kahapon. Umikot kasi ako sa likod ng bahay para matignan ng ipinastol kong kambing. Nakadungaw sa bintana yung bata Talagang titig na titig sa alaga ko. Yung titig na para may binabalak na masama. Ewan ko kung masyado lang ako nag-iisip Pero kasi alam ko ang titig ng bata kapag nabamanga. Alam ko rin ang titig kapag may planong masama. Tama naman di ba? Sa tingin mo, ilan ang bilang ng pamilya? 5. Ama, ina, tapos 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Babalaan na kita pare Bahay mo ang pinakamalapit dito. Huwag ka sanang patulog-tulog sa gabi. Makiramdam ka sa paligid. Hindi natin alam kung anong mangyayari lalo na't may kapitbahay kayo na hindi pa tayo sigurado kung ano ang pakay sa lugar na ito. Hoy, pare. Huwag ka namang nananakot ng ganyan. Alam mo mag-isa lang ako dito Umuwi sa probinsyang kinalakihan ng asawa at anak ko. Kaya nga binabalaan kita ngayon. Mas mabuti na rin ikaw lang mag-isa rito para kung sakali walang ibang madadamay. Pare, tinatakot mo talaga ako. Takot na nga ako, mas tinatakot mo pa Yung kambing mo, huwag mo nang ipastol sa likod ng bahay na yan. Baka madali pa Palagi kang magdala ng itak o kung anong patalim para magdalawang isip silang lumapit sa'yo dahil may panlabang ka. Uwi muna ako sa bahay para matigdan si Mina. Babalik ako mamayang hapon. Tandaan mo mga sinabi ko Mauna na ako. Iniwan ni Mang Mariano si Mang Arnold na hindi mapalagay buhat sa kanyang sinabi. Tuluyan itong natakot. Nagmamadaling nagsara at nanatili sa loob ng tahanan. Inabala muna ng matandang antingero ang atensyon sa gawaing bahay habang nag-aantay ng pagsapit ng gabi. Balak niyang bantayan ang galaw ng bagong napadpad na pamilya sa lugar. Masama ang kanyang kutob sa mga ito. Malaking banta para sa buhay ng karamihan. Tatay, magiinom ka na naman? Kaninang umaga nakainom ka na tapos ngayon din? Kailan pa po ba kayo titigil? Kapag meron ng masakit sa atay nyo o sa ibang bahagi ng katawan mo? Tatay naman sinisikap kong alagaan kayo tapos ikaw tong pabaya. Kung nandito lang sana si nanay, malamang umiiyak na yun sa ginagawa nyo. Mina anak, wag mo na kasing alalahanin pa. Wag mo na akong alalahanin pa, kaya ko ang sarili ko. Salamat sa iyong pag-aalala anak. Ganyan naman yung palagi niyong sinasabi Palibasa, hindi kayo nag-aalala dito. Doble-doble na nga yung takot ko dahil antingero kayo. Na halos gabi-gabi may nakakainkwentro na iba't ibang nilalang. Idagdag mo pa yung pagiging lasenggo nyo. Saka lang titigil sa pag-inom kapag nakahilata na sa lupa.
Tapos sa susunod na araw lalaklak na naman. Anak, ang pag-inom ay nakakatulong sa tungkulin ko bilang antingero. Nasa mas mabuting kondisyon ako kapag natatamaan ng alak eh. Madali kong napapatay ang mga kalaban lalo na ang mga aswang. Eh siguro, parte na ito ng aking buhay pag nalalasing kaya huwag ka masyadong mag-alala sa akin anak. Hindi ako mapapahamak, pangako yan. Hindi na sumagot si Mina. Sa halip ay lumabas dala-dala ang pagkain ng sisiw. Napabuntong hininga na lamang si Mang Mariano sa kilos ng anak. Hindi na ito bago sa kanya, pero maging siya ay nababahala. Hindi para sa sarili, kundi para kay Mina na labis kong mag-alala. Sa isip niya, baka kalusugan pa nito ang malagay sa alanganin. Mina, pasensya na anak ha. Pero sige, sisikapin kong iwasin ang pag-inom. Hindi ko mapapangako na matitigil ka agad. Dahan-dahan lang. Sa susunod mo na sabihin yan, tay, kapag nagawa mo na. Ilang ulit mo nang sinabi sa akin yan eh. Nakakasawang pakinggan, hindi naman nangyayari. Huling wika ng anak. Umiwas na si Mina sa usapan. Damang-dama niya ang hinanakit nito sa kanya. Pero sa ngayon, nangibabaw ang tungkulin bilang antingero. Lumakad na siya bago pa makapag-isip ng negatibo. Dumating siya sa bahay ni Mang Arnold. Kaagad namang pinagbuksan ng pintuan ng kaibigan. Pasado 7:00 na ng gabi pero ganun pa rin ang sitwasyon. Saradong-sarado ang kabilang bahay. Patay ang mga ilaw at sobrang tahimik. Pareng Arnold, wala pa rin bang tao dyan o lumabas sila? Ewan, ganyan pa rin eh. Hindi ko alam kung may tao pa ba sa bahay na yan. O baka multo na yan, walang paramdam eh. Mangmang, nagpaparamdam ang multo. Ikaw talaga hindi nag-iisip. Ang aswang mararamdaman mo kapag bibiktimahin ka nila. Wika namang Mariano sa kaibigan. Pinagbasdan niyang maigi ang tahanan. Kung susulyapan ay parang walang tao. Pero kung titignan mabuti, pakikiramdaman, may tao sa loob. Sa palagay niya ay natunugan na siya at binabantayan na rin. May tao sa bahay. Sadyang nananahimik lang. Nanahimik nga ba? O palihim na naghahasik ng kasamaan? Pare, pwede ba tigil-tigilan mo yung pagsasabi ng ganyan? Tinatakot mo ko ng gusto eh. Hindi na nga ako makalabas mula kanina dahil sa sinabi mo. Tapos ngayon dadagdagan mo pa. Papatayin mo yata ako sa takot eh. Sobra mong matatakotin. Para kang hindi tunay na lalaki. Ang laki-laki ng katawan mo, barakong barako. Pero ganyan ka kung kumilos. Umayos ka ga. Hoy, totoo akong lalaki ah. Sinasabi mo dyan. Ang sa akin lang, huwag ka manakot ng ganyan. Hindi ako kasing tapang mo. Kung normal na tawang kasutukan, kanina ko pa pinuntahan yan tapos ginulpi ko. Kaso aswang yan eh. Ay sus, ang daming palusot. Ayaw pang sabihin na hindi ka tunay na lalaki. Nga pala, nasan yung kambing mo? Nakuha mo na ba? Ikaw kasi ang hindi nag-iisip. Paano ko makukuha? Hindi nga ako makalabas sa takot eh. Pakiramdam ko tuloy may nagmamasid na sa akin. Para na akong baliw kakasilip sa bahay na yan. Para bang pati ako ewan. Pati pananalita ko nagugulo na. Ganyan talaga kapag hindi tunay na lalaki. Magpakalalaki ka kasi. Kapag nalaman niya ng asawa at anak mo, siguradong iiwang ka nila. Nako, kawawa ka naman. Pagbibiro ni Mang Mariano. Napikon si Mang Arnold at tumahimik na lang. Habang nagmamasid sa kabilang bahay, binuksan niya ang bote ng alak at nagsimulang uminom. Ilang sandali pa tinamaan na naman pero nasa wisyo pa. Dito na rin nila naisipan na kunin ang alagang kambing. Pare,
Pagalan mo naman ng paglalakad. Iiwan mo ko eh. May dala-dala ka pang bote ng alak. Ano gagawin mo dyan? Huwag ka kasing babagal-bagal. Hindi na natin maabutan ng alaga mo kung hindi ka kikilos. Ngumiti si Mang Mariano. Pero nawala ang tawa nang mapansin ang likod ng bahay ng pinsan. Kung hindi siya nagkakamali, may taong lumabas pero nagmamadaling pumasok pabalik. Napansin yata sila. Hindi na muna tinuloy ang binabalak. Pare, nawawala yung kambing ko. Dito ko lang yung tinali kanina eh. Hanapin mo. Baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. Sumuot siguro sa mga laban dahil matagal mong kinuha. Baka nagtampo, hanapin mo muna. Habang hinahanap ni Mang Arnold ang kambing, ginugol naman ni Mang Mariano ang oras sa pagmamasid sa bahay. Madilim ang loob, pero nakikita niya ang aninong pabalik-balik ng lakad sa bintana. May pagkakataon pa na dumudungaw. Tinititigan kung nasa labas pa ba sila. Kami lang yata ang binabantayan ng mga halimaw na to. Mahirap kasing sugurin eh. Mas mainam yung sa labas magkasagupan. Mahal pa naman ang yumao kong pinsan ng tahanan. Malas lang. Naging pabaya ang anak at nagpatuloy ng kampo ni Satanas. Pare Mariano, yung kambing ko, patay na, tignan mo. Nabaling ang pansin ni Mang Mariano sa kaibigan. Natataranta matapos matagpuan ang alaga na nakahandusay sa damuhan. Malaki ang sugat sa tiyan. Naggutay-gutay na ang laman. Meron pang malaking kagat sa leeg. Walagya, pati alaga ko dinali. Sino may gawa nito? Tinatanong pa ba yan? Walang iba kung hindi aswang. Tignan mo ang bakas ng sugat. Hindi may tatangging aswang ang may gawa niyan. Bago pa man makasagot si Mang Arnold, napalingon si Mang Mariano nang mapansing may gumalaw. Nakita niya ang aswang na nagmamadaling umalis. Hindi na rin siya nakapagpaalam sa kaibigan. Kaagad sinundan ang nilalang. Narinig niya pa ang pagtawag nito, pero hindi na napansin sa pagmamadaling mahuli ang nilalang. Hindi naman nabigo dahil bago pa makalayo ay naharangan na. Miyembro ka ng pamilyang yon, hindi ba? Malakas ang loob nyo para manirahan sa lugar namin. Akala nyo siguro walang tatapat sa inyo dito sa lugar. Wika ni Mang Mariano sabay tungga ng alak. Pagkatapos ay maayos na inilagay sa tabi at saka hinarap ang aswang. Nagtangka itong tumakas pero nahuli kagad. Nang mahawakan ay hindi na pinakawalan. Binunot ang itak. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ang nilalang. Umangil ito ng napakalakas. Sinubukang manlaban pero walang naging pantapat sa tanga na mutya. Makalipas ang ilang sandali ay nalagutan ito ng hininga. Pagkabagsak, muling tumungga ng alak si Mang Mariano. Dumating naman si Mang Arnold. Nanlalamig ito sa takot. Ano ba yan pare? Kung makaalis parang wala kang kasama. Nakalimutan mo bang nandito? Aswang! Aswang yan ah! Wika ni Mang Arnold nang makita ang nakahandusay na bangkay ng nilalang. Aswang nga, ano pa ba sa tingin mo? Saka ang pangit mong sumigaw, para ka talagang hindi lalaki. Oy pare, tigilan mo ako sa kakaganyan mo ah. Hindi na nakakatuwa. Pero maiba ako. Anong gagawin mo sa katawan ng isang yan? Kapag yan nakita ng mga tao, siguradong magkakagulo at matatakot sila. Wika ni Mang Arnold. Maghintay ka lang. Ubusin ko lang tong alak ko bago ko iligpit ang katawan.
Mabuti naman at nasa kondisyon ka pang humarap ng aswang sa ganyang sitwasyon ha. Kapag ito nalaman ng anak mo, siguradong magagalit na naman yon. Akin na nga yung bote. Iligpit mo na tong aswang. Ang baho! Pinagtulungan nila ang gawain. Nagmamadaling nanguha ng tuyong dahon para masimula na ang pagsunog ng katawan. Naging alerto din sila sa paligid upang mabantayan kagad kung sakaling meron pang darating. Hindi tiyak si Mang Mariano kung parte ng pamilyang iyon ang napuksang aswang dahil hindi niya kilala o nakita ang bawat miyembro. Nang maupos na ang katawan ng nilalang ay iniwan na nila. Ano ba pare? Halika na! Bago pa maglabasan ng lahat ng aswang sa bahay na yan. Marami sila tapos dalawa lang tayo. Duwag pa ang isa. Wika ni Mang Arnold. Habang hila-hila si Mang Mariano, tumigil ito sa harapan ng tahanan upang mag-obserba. Ito naman kung makahila para akong kalabaw eh. Hindi ako ginagamit pang araro. Bakit ka ba kasi uminto? Baka mamaya paginit ang kanila eh. Halika na dito. Binilisan ni Mang Mariano ang paglakad. Sakto namang dumating sila sa bahay. Saka palang bumigay ang katawan dahil sa tama ng alak. Ayan. Hindi kasi titigil hanggat hindi humahandusay. Mabuti naman at dito sa bahay ko bumigay. Kung doon sa labas sabay iiwanan talaga kita. Baka mamaya maabutan pa ako ng aswang eh. Hindi na pinansin ni Mang Mariano ang kaibigan. Salita ito ng salita. Pero hindi na pinakinggan dahil bumigat na ang katawan buhat ng kalasingan. Ipinahinga niya ang sarili para makabawi ng lakas. 2 oras ang lumipas nagising si Mang Mariano. 1:00 na ng madaling araw. Tulog na rin si Mang Arnold. Sinilip niya ang labas. Ganon pa rin ang sitwasyon ng bahay. Madilim at walang ilaw. Tinignan niya ang tangan. Aktibo pa rin ito. Hindi matahimik dahil nasa katapat na bahay lamang ang mga aswang na tinutukoy. Gustong-gusto sana niyang lumabas para pagmasdan sa malapitan. Pero napatigil din upang hindi masyadong mahalata. Ayaw niyang mabuking kagad habang hindi pa harapang nakikita ang nakatira sa bahay. Sa malayo muna siya nagbantay. Subalit sumapit na lamang ang bukas. Wala pa ring nakikitang isang miyembro ng pamilyang iyon. Nainis na si Mang Mariano pero wala nang mapagpilian dahil ayaw niyang mahalata. Ang aga-aga lumalaklak ka na naman ng alak. Hoy Mariano, hinay-hinay naman. Kung makatungga parang takot maubusan. Matawag nga si Mina para mapalo ka. Ay sige, subukan mong tawagin si Mina nang ikaw ang mapalo ko. Huwag mo nang ipaalam sa anak ko ang nangyayari. Ayokong mag-alala siya. Kahit hindi pa malaban, siguradong nag-aalala na yon. Ikaw kasi napakapasaway mo eh. Akala mo kung sinong binata ang tanda-tanda mo na. Ikaw nga akala mo kung sinong barako, hindi naman tunay na lalaki. Ang lakas pang makasigaw kapag gabi. Akala mo hinahabol lang kung ano. Abat sabi, tunay nga ako lalaki. Kung binabae ako, edi sana dati pa ako naglantad. Etong matandang to hindi nag-iisip eh. O na, magluto ka na lang para may agahan tayo. Kanina pa kumakalam ang sikmura ko eh. Ang tagal mong bumangon. Tulog manteka. Ang hirap gisingin. Aba ayos to ha, bahay ko to ha. Magkaibigan tayo, wag mo akong utos-utosan dyan. Kung gusto mong kumain, pumunta ka ng kusina. Magluto ka, ipaganda mo na rin ako. Hoy, akong bisita. Kaya akong pagsilbihan mo. Kung magkaganito man lang, magtutulakan tayo sa gawain. Wag na tayong kumain. Mas mabuti pa ka. Ang tamad mo kasi. Hindi ka naman tunay na lalaki. Bagaman nagbabangayan, hindi nila ito dinidibdib.
itinuring na katuwaan lamang. Kumilos na rin si Mang Arnold. Nagtungo sa kusina para magluto. Si Mang Mariano naman ay nagpatuloy sa pagmamasid sa kabilang bahay. Aktibo pa rin ang mutya sa mga oras na yun. Hindi niya nilubayan ang tingin. Buong araw siyang nagmasid, pero wala ring napala. Walang lumalabas ng tahanan. Kahit pagbukas ng bintana hindi napansin. Hanggang sa sumapit ang hapon, naboryo siya sa loob ng tahanan ni Mang Arnold dahil naubos na ang alak. Nagpaalam siya na aalis para magpunta ng tindahan. Ano nang balita sa bagong salta dito sa lugar natin, Mariano? Siguro naman, sa mga sandaling ito may nagawa ka na. May napuksa akong aswang kagabi, pero hindi ko alam kung parte ba yon ng kanilang pamilya. Hindi ko kilala kung sino-sino sila eh. Paano ko malalaman kung hindi naman lumalabas ng bahay? Anong hindi lumabas? Mariano, dumaan nga dito yung tatay eh. Ano? Paano nangyari yon? Buong araw ako sa bahay ni Arnold na natili. Hindi ko nilubayan ng pansin ng tahanan. Wala talaga akong napansin na lumabas. Sigurado ko ba sa nakita mo? Baka namamalik mata ka lang. Sigurado ako, Mariano. Nagtahulan pa ang mga aso ko eh. Pero may napansin pa ako. Sa tingin ko, hindi lahat ay aswang sa pamilyang yon. Tumaan dito ang tatay. Grabe ko magbigay ng reaksyon ng mga aso. Pero nung nakaraang araw, yung dalawang bata ang dumaan, wala naman. Siguro ang tatay lang nila yun lang ang may lahi. Ano sa tingin mo? Posible. Pero dapat nating malaman ang katotohanan. Nag-isip ng malalim si Mang Mariano. Kamuntikan pang mabunggo sa daan dahil okupado ang isipan. Nang mapadaan sa bahay ng aswang, tinignan niya ang mutya. Nagtaka dahil hindi ito aktibo. Nagulat din siya nang biglang may tumawag sa kanya. Ang babae na parte ng pamilya ng aswang. Manong, totoo po ba na antingero kayo? Tulungan niyo naman po yung mama ko. Hindi po namin kayang kasama yung tatay ko eh. Aswang po yun eh. Nakikiusap po kami, Manong. Napakurap si Mang Mariano. Hindi makapaniwala sa narinig. Nagmamadali pang tumakbo ang babae sa bahay ni Mang Arnold. Nagulat pa ang huli sa pagpasok nito. Doon na nila napag-usapan ng lahat. Nalaman na ang tatay pala ang aswang. Sa madaling salita, pinilit lamang nito ang pamilya. Nakailang lipat na po kami ng lugar dahil sa tatay namin eh. Lumilipat kapag merong nakakaalam na aswang siya. Ngayon nga umalis siya eh. Naghahanap uli ng malilipatan namin dahil nalaman niyong katotohanan. Pero Manong, ayaw na po talaga naming mamuhay kasama ang halimaw na yun. Yung nanay ko, pati yung iba kong kabatid walang magawa dahil sa takot eh. Akala ng nanay ko mabuting tao nung una eh. Pero kalaunan doon namin nalaman yung katotohanan. Wala na kaming kawala eh. Pinagbabantaan niya kami tutugisin daw. Papatayin kami sa oras na tumakas. Aba, sira ulo. May aswang pala na nang bibiyag ng pamilya. Ibang klase rin ah. Parang yun yung naririnig ko sa mga drama pero ang pinagkaiba lang totoo to. Iya, sigurado ka ba talaga? Baka mamaya gawa-gawa mo lang yan. Yung kambing niyo po, tatay ko po yung pumatay dun eh. Abay, talagang loko nga. Pati ang alaga kong walang kalaban-laban, pinunterya. Manahimik ka nga dyan. Ang ingay-ingay mo. Iha, kailan babalik ang tatay mo? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi po ko sigurado kung mamayang hapon o baka gabi na siya makabalik eh. Siguradong hahanap yun na makakain niya. Kagabi pa sana niya gustong umalis eh. Pero nakita niya kayo sa likuran ng bahay kaya hindi na siya tumuloy. Kung ganon, yung aswang na napatay ko walang kinalaman sa inyo.
Maliban pala sa tatay mo, may iba pang aswang na gumagala dito. Hindi bale na, unahin muna natin ang sitwasyon nyo. Tara, puntahan natin ang nanay at mga kapatid mo. Pare, teka. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka mamaya, ikaw ang pagbalingan ng tatay ng mga yan. Nangingialam ka. Pare, sa tingin mo, anong silbi ng pagiging antingero ko kung hindi ako tutulog? Nabiyayaan ako, kaya gagamitin ko. O na, dami mo pa sinabi. Halika na, tutulong na rin ako para may ambag. Bago pa bumalik ang tatay nila, nailikas na ni Mang Mariano ang buong pamilya. Sa bahay niya mismo dinala upang masigurado ang kaligtasan. Meron siyang proteksyon na inilagay sa kanyang tahanan kaya walang makakagalaw sa kanila. Kahit nagulat si Mina, hindi na nagreklamo. Kagaya ng ama, likas na matulungin ng dalaga, lalo na sa mga taong nangangailangan. Siniguro ni Mang Mariano na siya na ang bahala sa aswang na bumihag sa kanila. Pagsapit ng gabi, nakabang si Mang Mariano at Mang Arnold. Habang inaantay, tumutungga ng alak. Saktong naubos ang 3 bote. Lumitaw ang isang aso na kalmadong pumasok ng bakuran. Bago ito makapasok ng bahay, tinawag na ni Mang Mariano. Kaagad itong tumakbo nang makita siya. Hinabol at naabutan sa kakawyan. Lugar kung saan sinunog ang napuksang aswang nung nakaraan. Alam mo, ikaw, nagkasala ako dahil sa'yo eh. Ang naisip ko buong pamilya ang aswang pero ikaw lang pala. Ang lakas ng apog mo. Biniyag at tinatakot mo ang mga walang kalaban-laban. Dahil sa ginawa mong yan, pasensyahan tayo. Dahil ngayon palang tatapusin na kita. Ang katulad mo, hindi dapat nabubuhay sa mundo ng mga tao. Napaka-perwisyo mo. Hindi na pinatagal ni Mang Mariano. Kaagad niya itong inatake. Nag-anyong aso na ang lalaki, pero hindi nagtagal ang buhay dahil napugutan kaagad ang ulo. Ano ba yan? Ang dali naman itong naitumba. Nabitin ako sa laban. Pero ayos na rin. Simula ngayon wala nang manggugulo sa pamilyang binihag mo ng ilang buwan. Swerte rin eh. Dito sa lugar namin kayo lumipat. Hindi mo inaasahan na makakatagpo ka ng antingero. Ikinagagala ko na ako ang magliligpit sa bangkay mo. Iniligpit ni Mang Mariano ang bangkay ng lalaki. Dumating si Mang Arnold. Tapos na ang pagsunog. Wala na. Kung kailan tapos na sa kakadadating. Umiiwas ka yata sa pagtulog eh. Wala ka na bang kasing sinabi, manunugis ka na pala. Bigla-bigla ka nawawala. Halika na, umalis na tayo. Tapos naman na eh. Ano pang itatagal natin dito? Ang daming lamok ko. Tara! At dahil tinamaan ng alak, inakay siya ni Mang Arnold. Masaya nilang ibinalita na napuksa ang amang aswang. Labis na tuwa ang naramdaman ng pamilya. Maluwag na nakahinga dahil nakalaya na sa kamay ng halimaw. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam na rin ang mag-ina na uuwi sa kanilang probinsya. Ayaw nilang makaistorbo sa buhay ni Mang Mariano at Mina. Ayos lang sana sa mag-ama. Pansamantalang manatili ang mga bisita. Pero sila ang umayaw, kaya wala nang nagawa ang mag-ama. Hanggang sa huling oras ng kanilang pag-alis, labis-labis ang pasasalamat sa matandang antingero. Hinatid na rin sila ni Mina patungo sa sakayan. Nang makaalis na sa kanilang poder ang mag-ina, nagpatuloy si Mang Mariano sa tungkulin. Muli na namang naperwisyo ang anak dahil sa bawat na panunugis na ginagawa, palagi itong nalalasing. Naging katatawanan pa ng mga kapitbahay dahil minsan silang naghahabulan. Si Mang Mariano nalasing, habang si Mina may dalang kawayan na pamalo.
Pero sa kabila ng pagiging lasenggo, nagampanan pa rin ang pagiging antingero. Mas napapadali ang kanyang pagbuksa kapag tumatama na ang alak. Mas lalong lumalabas ang pagiging matapang kapag tinamaan ng alak. Yun nga lang, sa tuwing umuuwi ay may sermon na sumasalubong. Tatay, kakalinis ko lang ng bahay. May suka na naman. Sabing wag ka magpakalasing eh. Wika ni Mina. Kakasampay niya lang ng basahan. Ngayon maglilinis na naman. Nasanay na siya sa ganito. Pero hindi maiwasang matakot kahit paulit-ulit na ang gawain. Si Mang Mariano naman ay ngumingiti lang. Natutuwa kapag nagsusungit ang anak. Hayaan mo lang anak. Kahit ganito ang tatay mo naglalasing. Hindi naman ako pumapalya sa pagtugis ng aswag. Kanina nga, may napuksa ako eh. Nakatulong ako sa tao. Ayoko na. Sa susunod na maglalasing ka dahil may tutugisin ka, bago mo patayin yung aswang, utusan mo muna. Linisin yung suka mo. Natawa na lamang si Mang Mariano. Lumipas pa ang maraming panahon. Ganito na ang naging buhay ni Mang Mariano. Umikot ang kanyang buhay sa pagiging lasing dahil tumutugis ng aswang. Magpapahinga sandali. Pagkagising ay meron na namang tutugising aswang. Pero bago yun, tutungga muna siya ng alak upang kondisyon ng katawan sa pagpatay ng mga nilalang.